Magalak tayong lahat, si Jesu-Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumayin niyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging iyong katuwang ang sambayanan mo sa pagganap sa kaligtasan. Ipagkaloob mong lagi naming ikagalak ang muling pagkabuhay ng giliw mong anak, na namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang Hudyong taga-Ponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia, kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo, at doon na nakatira sapagkat sila'y manggagawa ng tolda tulad niya, at siya'y tumulong sa kanila. Tuwing araw ng pamamahinga, nakikipagliwanagan siya sa sinagoga, at sinikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Hudyo o Griego. Nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, iniukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpapatotoo sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Nang siya'y salungatin nila at laitin, pinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, "Kasalanan na ninyo kung kayo'y mapahamak. Hindi ko na sagutin iyon. Mula ngayon tutungo ako sa mga hentil." Kaya't umalis siya roon at tumira sa bahay ng isang nangangalang Tisyo Justo, isang taong may takot sa Diyos. Karatig ng sinagoga ang kanyang bahay. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan ay sumampalataya sa Panginoon.
Sumampalataya rin at nagpabinyag ang marami sa mga taga-Korintong nakikinig kay Pablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito, siya na rin ang naghayag. Sa harap ng bansa, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Magsitayo po ang lahat. Magdudulot ng ligaya. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita uli." Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad, ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinasabing kaunting panahon na lang at hindi natin siya makikita at pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita uli? Sabi pa niya ay sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Ano kaya ang ibig sabihin ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan. Naramdaman ni Jesus na ibig nilang magtanong, kaya't sinabi niya, "Nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita at pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y inyong makikita uli. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitikib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita at pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y inyong makikita uli. Mga kapatid, siguro'y parang mga alagad din tayo. Hindi natin mauunawaan ano bang sinasabi ng Panginoon sa mga salitang ito. Hindi na niyo ako makikita sa kaunting panahon, tapos makikita muli ninyo ako. Ano nga bang ibig sabihin ng ating Panginoon? Sa konteksto ng ating Ebanghelyo ngayong araw,
Sinabi ni Jesus ito bago siya ipako sa krus. At tunay nga naman, natigib ng kalungkutan ang mga alagad dahil sa pagkamatay ng ating Panginoong Jesus. Subalit ito'y sandaling panahon lamang. Muli sa kanyang muling pagkabuhay, pinatunayan niya na ang kanyang mga alagad ay magagalak dahil sa kaniyang muling pagkabuhay. Pero sa ating konteksto ngayon, sa ating liturhiya ngayon, malapit na tayong magdiwang ng kaniyang pag-akyat sa langit. Yung sa unang bahagi ng kanyang sinabi na kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita, siya'y aakyat sa langit. Pagkatapos ng isang linggo, ipagdiriwang naman natin ang linggo ng Pentecostes, ang pagbaba ng Espiritu Santo sa mga alagad. At iyon yung pinatutungkulan doon sa ikalawang bahagi ng kaniyang sinabi. At pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita uli. Hindi ibig sabihin na muling darating ang Panginoon matapos ang kanyang pag-akyat sa langit. Ang ibig niyang sabihin, makikita niya o ipapadala niya ang Espiritu Santo. Isang halos ilang araw tayo nagninilay tungkol sa pagbibigay ng ating Panginoon tungkol sa Espiritu Santo. Simula yata ng Lunes, ang Ebanghelyo ay tungkol sa pagbibigay ni Jesus ng Espiritu Santo sa kanyang mga alagad. Maaring lilisan ng ating Panginoong Jesus, subalit kaniyang ipadadala ang Espiritu Santo para maging gabay natin tungo sa katotohanan. Kaya mga kapatid, yung pag-alis ni Jesus ay hindi nangangahulugan na tayo ay tatangis, kundi dapat ito'y magdulot ng kaligayahan, sapagkat kung hindi siya aalis, hindi niya may papadala ang Espiritu Santo. Ibig sabihin, yung kanyang presensya sa atin ay magiging tunay at totoo. Ibig sabihin, yung kanyang presensya ay magiging consolation natin sa bawat pagsubok, paghihirap at problema na ating kahaharapin. Yung Espiritu Santo ang magiging gabay natin sa ating pagtahak dito sa mundong ibabaw. And that is the gift of ascension. Iyon ay biyaya ng kanyang pag-akyat sa langit. Maipapadala niya ang Espiritu Santo. Sino po ba sa inyo ang may kamag-anak na nasa abroad? Sino ba sa inyo ang may kamag-anak na malayo ang trabaho? Ano ba yung kanilang sinasabi kapag sila'y aalis? Aalis ako dahil gusto ko magkaroon kayo ng magandang buhay. Aalis ako dahil gusto ko magkaroon kayo ng magandang kinabukasan. Aalis ako, ito ay dahil para sa inyo. Yun lagi ang sinasabi ng ating mga mahal sa buhay na malalayo sa atin dahil sa oportunidad. Nakakalungkot. Pero, yung ating pagkalungkot ay mapapalitan ng isang kagalakan, sapagkat yung ginagawa ng ating mahal sa buhay na malayo sa atin para sa ating kapakanan, para sa ating kabutihan, para sa ating kinabukasan. Nakakalungkot dahil malayo sila. Nakakalungkot dahil tuwing Pasko wala sila. Nakakalungkot kapag birthday o mga mahalagang okasyon sa ating pamilya, hindi natin sila kapiling at kasama. Pero sila ay nagpapagal, nagpapakahirap sa ibang lugar para sa atin at para sa ating pamilya. Nakakalungkot, pero sa kabila ng lahat, dapat maging masaya dahil yung ginagawa nila ay para sa kabutihan ng pamilya. Ganun po talaga. Kapag gusto mong maging masaya, hindi instant. Kapag gusto mong maging masaya, dapat paghirapan.
Kapag gusto mong maging masaya, dapat hindi hayahay ang buhay. Kapag gusto mong maging successful sa buhay, mag-aral. At sa ating pag-aaral, hindi puro sarap, hindi puro ginhawa. Talagang haharap tayo sa napakalaking pagsubok. Kaya anumang pagpapagal, paghihirap natin sa ngayon, alam natin sa buhay natin na darating ang araw na magtatamasa tayo at malulubos ang ating kagalakan. Darating ang panahon na anuman ang kinaharap kong sakit at paghihirap ngayon, ako ay mag-aani ng tunay na kaligayahan. Huwag naman po sanang laging paghihirap na lamang. Huwag naman po sanang lagi na lamang pagtitiis. Kumbagay, huwag laging nasa ilalim ang gulong. Sana'y mga ibabaw din ang kaligayahan sa ating buhay. At iyon yung ating pinaghahandaan. Iyon yung ating pinaghihirapan na bukas makalawa, ang buhay natin ay magiging masagana. Bukas makalawa. Hindi natin iisipin kung ano yung ating lulutuin para sa ating pamilya. Bukas makalawa, kung ano man yung sakit ko ngayon, ako rin ay makatutulong sa aking pamilya para kahit papaano'y guminhawa sila. Upang kahit papaano'y makatulong ako sa kanilang mga paghihirap at sama-sama kaming aangat. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Lupa'y gayani, ito din ay tumahimik na ang buwan ay tumindi bilang ukong natin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ng aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo ay naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kaniyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Allahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kaniyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng malakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
taas aking kamay, magagalak na awit, na ang papuri ialay. Ngunit ako'y ikaw, habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay, sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit akong buong galak. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo, kaligtas ay tiyak kung hawak mo ko. Magdiriwang ang hari, ang Diyos siyang dahilan, ang sa iyo ay nangako, galak yaong makakamtan. Ngunit ako ikaw, abang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay, sa lilim ng iyong mga pakpak. Umawit, umawit, umawit ako, buong galak. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana na dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala,
sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paka-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Bahagi ng mga gawain para sa pagdiriwang ng kaarawan ni Santo Padre Pio at sa pakikipagtulungan ng SALT o St. Thomas More Association of Lawyers for Transformation, tayo po ay magkakaroon ng free legal consultations sa darating na May 19, araw ng linggo, sa Divine Mercy Sanctuary. Sa mga nagnanais kumonsulta, kayo po ay magpalista sa opisina ng parokya. Ikalima, sa darating na June 15, ay magkakaroon tayo ng First Holy Communion para sa mga batang nasa grade 4 at sa mga nagnanais makatanggap ng komunyon, kayo po ay makipag-ugnayan sa opisina ng parokya para sa mga detalye. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumaseyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama,
sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, tagayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.